Good morning! Halos di ni siya napansin si Ezekiel mula sa isang parte ng mansyon. Kung di pa nito inulit ang pagbati sa kanya, talagang di niya ito makikita. Hi, it's only 7 in the morning. Parang ready ka nang umalis. Matamis ang ngiting pinukol sa kanya ni Ezekiel, lalo na sa muntikang di pagpansin sa kanya. Oh, I'm sorry, hindi kita napansin. Paginging paumanhin siya dito kung kahit natawa iyon. Sa itsura ng babae kanina, parang wala sa sarili sa lalim ng iniisip. Where's Clyden? Kumusta ang kanyang pakiramdam? Sa halip ay tanong nito. He's okay now, pero nandun pa sa room may importanteng kausap. Sagot ni siya dito. Oh, I see. Come, let's have coffee. Pag-aayan ito at agad namang nagpaunlak ang dalaga. Pumunta sila sa kabilang side ng mansyon, umakyat sa hagdanan, at pagdating sa taas, tumangha si Shaina sa kanyang nakita. Para silang nasa view deck ng mansyon at nakikita ang kabuuan ng farm dito. Wow, ang ganda! Tura niya sa kasama habang nakarehistro sa mukha ang labis sa pagkamangha. Nakangiti lang naman si Ezekiel habang pinagmamasdan siyang tuwang-tuwa sa nakikita. Let's sit. Tura niya pagkatapos libutin na siya ang buong farm mula sa pagkakatayo. Nagpour siya ng coffee sa 2 tasa at inabot sa dalagang isa. Salamat. This place is paradise. Tura ni siya kay Ezekiel sa labis na paghanga sa lugar. Salamat naman at nagustuhan ninyo. Hindi na sayang pagbisita niyo rito. Nakatawang saad ni Ezekiel. Kung malapit lang talaga itong farm niyo, palagi ako mamamasyal dito. Saad ni Shaina at tumawa yon. Tinignan niya ang kaharap. Mula sa super suplado nitong aura at madalas tong nakatawa, very accommodating pa. Naisip tuloy ni Shaina kung nature talaga ng mga lalaki magkaroon ng dalawang muka. I wonder ano na namang iniisip mo tungkol sa akin. Nakangiting saad ni Ezekiel mula sa pananahimik niya habang nakatingin dito. Napailing ang dalaga dahil nabasa nito ang kanyang isip. Si Ana pala? Tanong niya rito at nagkibit iyon. It is only 7 and her official time is 8, so probably magpapakita yun 15 minutes before the working hours. Kalkuladong pahayag ni Ezekiel at di niya siya mapigilang tumawa. Grabe ka? Natatawa niyang pahayag dito ngunit nagkibit lamang iyon. Bakit naman may scholarship program ang company ninyo? Maya-maya ay seryosong pahayag ni siya dito. Napatingin sa kanya si Ezekiel habang nagtatanong ang mga mata. May 3 kapatid na pinapaaral si Ana and she's struggling financially. I paid her twice the salary of my employees. Saad ni Ezekiel na halatang may pagkainis kay Ana. Tumango-tango ang dalaga thinking na kaya nga pinagtitiisan siya nito. You're so generous. I'm happy to hear that. Nakangiting pahayag niya dito. Tumingin mali sa kanya si Ezekiel at pagkatapos napabuntong hininga yon. Alright, tingnan ko kung ano magagawa ko tungkol dyan. Pagdedeklara ng kaharap at sobra siyang nasihan. Talaga? Thank you. Halos di makapaniwalang saad ni siya dito. Sa sobrang tuwa niya, hinawakan niya ang kamay nito at excited na winagwag iyon. Natawa si Ezekiel sa reaksyon nito at hindi nakatiwala sa napakalakas ng positive vibes niya. Paakit na si Clyden sa view deck ng mansyon nang marinig ang masayang boses ni Shaina. Binilisan niya ang pag-akyat, subalit napatigil siya na makita. Hawak-hawak ng asawang isang kamay ni Ezekiel at ang saya-saya nito. Alam ni Clyden na hindi siya dapat makaramdam ng insecurity sa harap ng asawa, ngunit di niya mapigilan ang sarili lalo't napakasaya ni Shaina sa company nito. Mula sa may hagdanan, inilang hakbang ni Clyden ang mga kinaroroonan nito. Pinulupot ang mga kamay sa bewang ni Shaina at binigyan niya ng halik sa ulo. Nagulat naman si Shaina sa biglaang paglitaw ni Clyden at ang nakakaloka, nakapulupot ang mga kamay nito sa bewang niya. Napatingala si Shaina dito ngunit halik sa labi ang isinagot ni Clyden. Nagkulay kamatis tuloy ang kanyang mukha lalo't nakatunghay si Ezekiel sa kanila. Sweetness overload, kantsaw ni Ezekiel. Nakangising umupo si Clyden sa tabi ng asawa. Agad namang nag-abot ng tasa si Ezekiel dito para sa kanyang kape. Thank you bro, this is amazing. Saad ni Clyden dito na napahanga din sa ganda ng view. Napangiti lang din si Ezekiel sa tinuran habang sa Shaina, tinimplahan ng kape ang tasa nito. Maya-maya lang nag-i-enjoy ng 2 lalaki sa pagkukentuhan habang pinapanood ang pagtaas ng araw sa may silangan. Sakto 7:45 nang lumitaw si Ana sa kinaroroonan nila. Pasimple ni Shaina ang tinignan ng kanyang orasan at napangiti siya dahil tama ang sinabi ni Ezekiel kanina. Good morning! Nakangiting bati niya dito bago bumuka ang bibig ni Ezekiel na biglang naging suplado. Ngumiti yun sa kanya habang naging formal nang batiin ito si Ezekiel.
Sir, may urgent meeting po tayo sa Manila today. Pagsisimula ni Ana kahit di pa nakakaupo at inanyayahang magkape. Napakunot bigla ang noon Ezekiel dito. You didn't inform me about that yesterday? Pasupladong tura nito kay Ana. Kanina ko lang po nakita sa email niyo, sir. Bigla raw dumating ng Pilipinas si Mr. Garrett from Japan. Maagap na paliwanag ni Ana dito. Napahawak sa noo si Ezekiel at pagkatapos sumarap sa kanilang dalawa ni Clyden, humingi ng dispensa. Kapwa naman nilang naunawaan ang sitwasyon kaya agad-agad silang lumuwas ng city. Tumuloy sina Ezekiel at Ana sa airport samantalang dalawa na lang sila ni Clyden bumalik ng hotel. Pagdating sa harap ng hotel, nagbigay si Clyden ng ilang bill sa driver bago bumaba. Nagulat ang driver pero sobrang ginawang pasalamat sa lalaki. Pagkababa nila ay hindi na nila kailangan magpanggap. Nagpatiunang pumasok sa entrance si Shaina subalit nilakhan ni Clyden ang hakbang para makasabay siya rito. Wala silang imikan hanggang makarating sa palapag kung saan naroon ang kanilang hotel room. I'm also going back to Manila today. Tura ni Clyden nang marating ni Shaina ang pinto ng kanya room. Hahawakan na ni Shaina ang doorknob nang matigil siya sa deklarasyon nito. Ganun ba? Okay, ingat sa biyahe. Wika niyang kinubli ang pagkadismaya. Na malamang uuwi na ito. Mula sa kabilang side ng hallway nakatingin sa kanya si Clyden. Ewan na Shaina kung tinatansya ang kanyang reaksyon. She's in Thailand. I'll be out of the country for days. Pagbibigay impormasyon ni Clyden habang nakatingin sa kanya. Sa narinig, tila sumabog ang kaibuturan ni Shaina. Napatingin siya bigla sa mukha ng asawa, ngunit agad ding binawi iyon. Naparinok ng sunod-sunod habang hinahanap ang sariling boses. Okay. Sure. Saad niya na hindi malaman ano ang sasabihin. Bakit ba kasi kailangan pa ritong banggitin na nasa Thailand yun? Bakit di na lang siya pumunta nang walang inform? Inarap niya ang pinto, sinuksok ang susi sa doorknob, ngunit nanginginig ang kanyang kamay kung kahit di niya mapasok-pasok ang susi dito. Sa inis, gusto na siya inang tadyakan ng pinto, pati ito umaayon din sa kanyang maling nararamdaman. Halos maluhas na siya sa inis, ngunit biglang may humawak sa kanyang kamay. Tinulungan siyang ipasok ang susi sa knob. Pagka-unlock ng pinto, ito na rin ang nagbukas para sa kanya. Agad siyang pumasok and without any words, sinara ang pinto. Napahawak si Shaina sa kanyang ulo para siyang mababaliw dahil napakaraming thoughts na pumasok sa isip niya sabay ng pag-burst ng kanyang damdamin. Kung anong iwas na ginawa niya para di makausap o malapitan si Clyden. Pero napakalaki ng kasalanan niya sa mundo, pilit silang pinagtatagpo ng tadhana. Napasandal siya sa likod ng pinto, ngunit padaos-dos ding naupo pagkatapos. Sa itsura ni Shaina para siyang batang nakasquat, nagmumukmok sa likod ng pinto. Di naglaon may mumunting katok siyang narinig sa may pinto. Napatingin siya rito ng ilang segundo ngunit tumayo din siya para tingnan iyon. Di naman sigurong asawa niya yon. Sa tagal niyang nakaupo, sigurado naka-check out na to sa hotel. Inayos niya ang kanyang sarili baka staff ng hotel at mag-housekeeping. Binuksan niya ang pinto habang nakaabang sa kung sino man ang kanyang napakagandang ngiti. Only to find Clyden standing next to the door. Binawi niyang ngiti and planned to close the door again. Ngunit, maaga pang lalaki. Nilusot ang sarili bago pa man niya masara yun. Shaina is tired and helpless kaya hinayaan niyang lubusan na makapasok to. What do you want? Clyden is too cynical and he cannot understand her pain. Tinignan siya ni Clyden ng mariin, ngunit pinanlisikan niya to ng mata. Naiinis siya dito, samantalang kandahirap siyang umiwas. Siya namang lapit ng lapit. Can you just say you don't want me to go? Napatingin si Shaina sa mukha ng asawa, ngunit nagpakawalan isang mapaklang ngiti pagkatapos. Can you just go? Sa halip, tura niya dito na kung pwede lang i-push niya tong umalis para di niya na makita. Go and leave me alone. Sa inis ni Shaina, tinulak niya si Clyden. Mula sa pagtulak niya dito, hinuli ni Clyden ang kamay niya. Hinila siya para ikulong sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang magpumiglas pero malakas ang lalaki. Sa halip, pinarusahan siya na makapigil hiningang halik. Nang pakawalan ni Clyden ang kanyang labi, halos mawalan siya ng hininga. Bitiwan mo ako. Mataray na siya inang sabi nang nakawala ng labi niya sa asawa. Ngunit mas lalo siya nitong hinawakan ng mahigpit. Nilapit ulit ng lalaki ang kanyang labi, ngunit umiwas lang sa Shaina kung kahit sa leeg siya na halikan ng asawa. Bigla, nagsitayo ng kanyang balahibo kung kahit napangisi ang lalaki dito. He kissed her once again in her forehead, in her nose and lips. This time, he kissed her gently and passionately kung saan nakalimutin na siya ng kanyang sarili. Di niya namalayan, tinutugon niyang halik ng asawa as if being hungered for years.
Clothes were flying everywhere habang excited ang isa't isa sa nag-aalam nilang katawan. I miss you so much, sweetheart. Anas ni Clyden sa asawa habang nakayapos dito. Di niya na binitawan tong mula pa kanina. Natapos na't lahat ng kanilang pagniniig, tila ayaw pa niya tong mapalayo sa katawan niya. Lalo namang siniksik na siya inang katawan sa asawa. After all, her sufferings for the past week sa yakap ng asawa niya nahanap ang kapayapaan ng kanyang isip at puso. Would you still want me to go? Tura ni Clyden at napaharap siya dito. Tiningnan ni Shaina sa mukha ang asawa at pagkatapos tumiting dito. May magagawa ba ako kung gusto mong umalis? Clyden scooped her face and gave her a kiss. I swear I won't if you say so. Seryosong pahayag ni Clyden at di na Shaina na malayang umiti. Ibig bang sabihin okay na ulit silang dalawa? Paano si Samantha? She will get mad at you. Kahit paano nakokonsensya niyang wika. Mas di ko kakayanin kapag hindi mo na naman ako pinapansin. Tura ni Clyden at natawa sa Shaina sa sinabi nito. Hindi nga ba't ito ang unang hindi pumansin sa kanya? But they mutually reconciled and that's what it's important to her. Natuwa siya kahit papaano hindi siya natiis ng asawa at ito rin gumawa ng paraan para maging okay sila. Di nga ba't yun naman ang kagustuhan niya? Clyden stayed with her in Davao. Di na to pumunta ng Thailand kung saan naroon sa Samantha. Ang kinamangha ni Shaina pumupunta ang asawa sa office ito sa Manila, ngunit pagdating ng hapon uuwi to sa Davao kung saan siya naroon. Ang siste ginawang F-Park to KFV in Davao in Manila. Nagugulat na lang siya na napapagbuksan niya ng pinto sa kanyang hotel room. Pagkatapos naman na isa pang linggong pagstay ni Shaina sa Davao, magkasama na silang umuwi sa Manila at tumiretso sa bahay nila sa F-Park. Pagdating niya sa Manila, tinawagan niya agad si Leo. Malaki ang naging parte nito sa masalimuot niyang buhay ng nagdaang mga linggo. Lumapit si Clyden sa kanya at pasimpleng nakikinig sa usapan nila. Hi, beautiful! Masiglang bati ni Leo at di napigilang mapangiti. Tumaas naman ang kilay ni Clyden at pasimpleng nakikinig sa usapan nila. Hi, beautiful! I'm home now. Mapapagalitan ka sa napahakit kong doktor. I'm fine, thank you. I just want to keep you healthy at ayokong mawala ng napakabait at napakagandang pasyente. Sagot na nasa kabilang linya kaya di niya na mapigilang matawa. Biglang natikaw ang bibig niya nang malingunan si Clyden, nakapamewang habang kunot noo. I'm off now, have a good day. Paalam na siya ina sa kausap at nagbay din to sa kanya. Pagharap sa asawa, nakapamewang pa rin to. Si Leo, Dr. Chan, tura ni siya ina dito. First name basis, why do you need to report to him? Pag-interrogate ni Clyden. Ngumiti sa Shaina at nailing na yumakap siya dito. He's my friend and for your information, he is your sister's fiancé. Saan niya at nagulat yon? Are you serious? How did you know? Di makapaniwalang tanong ni Clyden. Alam niya may fiancé si Nicole pero di niya akalain si Dr. Chan. I just know. Nakangiting tura ni Shaina at pagkatapos nagkwento siya hinggil sa pang-good time ni Nicole sa napintuhong fiancé nito. Natawa si Clyden sa narinig mula sa asawa. Tuso rin talaga ang kapatid niya kaya tulad ni Shaina, hayaan din niya ito mismong makadiscover kung sinong fiancé niya. Wala rin siyang tutol kay Dr. Chan, desente tong tao maging ang pamilyang kinabibilangan. Ang di ni Clyden nagustuhan masyado silang close sa Shaina, baka ma-fall ang asawa. Mukha pa namang mabait at caring si Dr. Chan, baka mawalan ng fiancé nang wala sa oras si Nicole pag nagkataon. Hindi dahil magiging sila ni Shaina, of course, hindi niya papayagan yon. Kundi ibibitin niya to patiwarik at gagawing pain sa mga pating. Huwag mong sabing tumututol ka kay Leo bilang fiancé ng iyong kapatid. Nahihiwaga ang tura ni Shaina kay Clyden. No, I just don't like the idea that you're too close with that Chan. Nakasimangot na pahayag nito, napangiti siya. Kung nagsiselo sigurong asawa, cute ito. And why are you smiling? Pansin ni Clyden kaya't mas lumawak ang kanyang pagkakangiti. I'm just wondering kung paano magselos ang isang Clyden Villacorta. Ibibitin ko patiwarik at gagawin kong pain sa pating. Walang kaabog-abog na wika ni Clyden kaya't di na siya napigilan ang mapabong halit ng tawa. That's too cruel. Turan niya pagkatapos. Now you know. Pagbabanta ni Clyden at natawa na lang sa siya dito. She's never interested to anyone except to this handsome man in front of her. Kaya't wala itong ibibitin ng patiwarik dahil sa kanya. From that day on, naging visible ang dalawa sa mga pinupuntahan ng isa't isa. Kapag nasa out of town si Shaina, nagugulat na lamang siyang kabilang sa crowd ng asawa. O di kaya bigla-bigla halos lahat gustong maging bisitang lalaki.
Nasa Cebu si Shaina for a 2-day seminar. Kahapon ng hapon ang biyahe kung kaya't hindi na sila nagpang-abot ng asawa. Saktong pauwi din galing business trip from Singapore. Tumawag agad to na makalansa na iya pero saktong lipad ng kanyang sinasakyang plane papunta ng Cebu. Nag-send siya ng mensahe dito na magkikita na lang sila after 2 days. Halos introduction pa lamang nagtatapos sa dinulahan ni Shaina ng seminar, biglang inacknowledge ang pangalan ni Clyden Villacorda. Halos nagsipag-angatan ng ulo ng mga kasama niya sa crowd. Si Shaina naman napangiti lalo nang lumitaw sa harap si Clyden. Kumaway ang lalaki ngunit napaingay nito ang crowd. Ibig sabihin ito ang pinaka-favorite sa business world, lalo na ang mga bosses ng malalaking kumpanya. Naupo si Clyden sa harap kasama ng mga speakers. Nakikinig pa to sa unang tagapagsalita pero biglang nawala na magsalita ang pangalawang speaker. May sinasabi yung mga kasama niya sa table kaya't nawalay saglit ang mata niya sa kinaupuan ni Clyden. Nang tingnan ulit ni Shaina to, bigla na nga itong nawala. Lihim pa niyang hinanap sa crowd pero mukhang wala nga ito. Nakaramdam siya ng pagdismaya kung kaya tinoon na lang niya ang pansin sa nagsasalita. Maya-maya'y biglang nagsitayuan ng mga kasama ni Shaina sa table. Di niya alam kung bakit lalo lang sinabi sa harap na tatayo sila. "Hello sir!" Isa-isang bati ng mga to habang nakatingin sa kanyang likuran. Na-curious naman si Shaina at pasimpleng lumingon sa kanyang likod. "Hello everyone, are you all having fun?" Nakangiting tura ni Clyden na isa-isang nakipagkamay sa mga kasama. Nagsitayuan ang mga kasama niya samantalang hindi makapaniwala si Shaina na nasa harap nila ngayon ang lalaki. Humila si Clyden ng isang upuan at siniksik ang sarili sa kanyang tabi. Tsaka lang nagkaroon ng ulirat si Shaina nang hagilapin ng asawang kanyang kamay mula sa ilalim ng mesa. Napatingin siya dito ngunit ngumiti lamang iyon at kumindat sa kanya. "Are you part of the seminar?" Turan niya dito na magkaroon ng break. Ang tiyaga rin kasi nitong umupo at nakikigwa rin sa mga activities sa loob. No, but I intend to be one." Sagot ni Clyden habang nagbabrowse sa kanyang phone. He is checking kung may importanteng document sa office. Na masigurong wala, nilagay na sa kanyang bulsang telepono. Pag-angat niya ng mukha, nakatingin sa kanya sa Shaina habang nakangiti na nakakaloko. Kiniling niyang ulo pero mas lalo itong ngumiti ng malawak bago pinagpatuloy ang ginagawa. Nang matapos ang araw na yon, sumunod si Clyden sa hotel room ni Shaina. Pagpinid ng pinto, agad siyang yumakap sa asawa mula sa likod. "Thank God, it's done." Turan niya at binuro pa ang ulo sa buhok nito.